lugar mo, ay bakit wala ka ng kalaban? Hindi nanalo. O di ba dapat kayong sisihin? Baka kayo nanlaglag. Kung speaking of election, napag-usapan natin Ito, hindi ko alam kung chismis, pero hindi naman ako naniniwala dito. Okay. Pero since nandito ka na, tanongin na kitang diretso. Diba? Kasi nabalita to sa akin ng vlogger. Tapos, sinabi nila na may nakakita daw media. Ulitin ko, hindi ako naniniwala. Kaya lang, sabi nila, nakita ka daw nilang pumunta sa opisina ng COMELEC mga 1 week or 2 weeks before. Totoo po ba yun? Yes, may meeting ako noon kay George. Hindi ko na matandaan ano yung meeting ko noon Hindi ko na matandaan kung ano yung reason. Pero totoo. Pero hindi po ba bawal yun since kayo ang campaign manager ng Alyansa tapos pupunta kayo sa opisina ng COMELEC? Hindi. I'm sure it was a legitimate concern Hindi ko lang matandaan Hindi po ba pangit tignan yun? Hindi, because legitimate. Kaya nga sa opisina ako munta, hindi ako nakipagkita sa labas Kasi officially, di ba? I mean, kunyari, may reklamo kami na legal. Dapat naman talaga akong pumunta sa opisina. Oo. Kaya hindi ako sa labas pumunta Kaya mismo doon sa COMELEC ako pumunta Tsaka, alam ko naman madaming media doon, di ba? I mean, hindi naman ako pupunta doon kung... So sa tingin nyo kung ginagawa din to ng ibang... Ginawa kaya ito ng PDP o ng ibang partido? Hindi, sa tingin ko, ang masama, kung secretly kayong... Mas nakakaduda naman yung sikreto kayong makikita, di ba? Ako mismo pumunta ako doon sa opisina niya, so wala akong tinatago. Sa bahay, no? I mean, out somewhere. So ako sinigurado ko, nung humingi ako ng appointment, sinigurado ko nasa opisina para hindi rin siya mapulaan, hindi rin ako mapulaan. Pero titignan ko, buti sinabi mo. So ibig sabihin po, yung pakikipagkita ng ICC, mga member ng ICC, Trillanes, tsaka ni Boyeng Remulla, hindi official yun, parang sa bahay yun. Sa bahay yun wala akong personal knowledge doon, pero hindi ko alam. Inamin po niya. Umamin to. Sino? Si Remulla, umamin siya na sa bahay. Tinanggap niya. Hindi ko alam what month Baka was Boying going to the office? Kasi di ba may time na may sakit siya, di ba? Baka naman kaya siya pinuntahan sa bahay. Baka yun yung time na hindi siya... Lately lang po ito noong nakaraan lang siguro mga... hindi ko alam. Di ba may time... ago lang niya may sakit siya. May time na nag-recover siya So baka yun yung reason na pinuntahan. Pero ako talagang... Sigurado pinuntahan ko siya once. I know it was an official concern, pero pinuntahan ko siya sa Pero pangit pa rin yung kung kasi kahit na pinuntahan mismo sa bahay. Sino? Si Trillanes, si Trillanes. Hindi ko na alam yun. Hindi ko alam wala ako. Ako kasi gumagabag sa utak ko Actually, lagi ko lang pinapost about paano nanalo si Juan Aquino at sa Kiko Pangilinan. Paano sila nanalo? Alam mo, Nagulat ako Hindi, ako rin na... Tapos namin ito. Alam mo to. Si Juan Aquino, hindi lumabas na bahay yan. Hindi ko alam. Hindi lumabas na para naman Hindi kanya. lumabas sa Facebook survey. lang yan. Hindi, talagang kung ano man yung kampanyang ginawa nila, magaling. Kasi kahit... Magaling yung Hindi kaya Kasi Kaya namin kayo tinatanong, kasi bilang bilang... Kahit kami, hindi namin nakita sa survey namin Kaya nga sabi ko, hindi ko ang dami nagtatanong sa akin paano nangyari, hindi ko masagot Hindi, ganito na lang. Ano yung ginawa? Sa tingin po ba ninyo, nagkaroon ng dayaan itong 2025 election? Okay. Mahirap magsabi ng may dayaan unless may ebidensya di ba? So, in the absence of evidence, we will have to assume that it is regular. Kasi pag sinabi mong may dayaan o wala kang ebidensya, hindi lang naman yung pagkapanalo nila ang pini-question mo Pini-question mo yung... buong process. Hindi lang, lahat ng nanalo, pini-question mo. So, mahirap naman magbintang ng ganon. Pero honestly, talagang, di ba hindi nga namin nakita sa survey yun? Paano nangyari, di ba? Diba? So, magaling nga yung... Kahit ako hindi kaya ito sasama mo, baka yes. magkalit naman sa akin. Hindi. Hindi kaya ano yan? Line up niya talaga yun? Hindi. Definitely hindi. Kasi nagulat kami. Nagulat ako sa kabit niya. Siguro niya, may time matalo. Hindi. Definitely hindi namin Kasi sila... sa nangyayari yun, mag-alyansa na kasi si Marcos kasi na yun. Parang kulit kasi lahat na yun. Definitely hindi... Wala, never ko sila nakausap. Kaya ko, ano masabi mo kay Kiko? Panlimas Ang galing. Hindi. Panlimas no? Kumain ng... May mahirap yun. Kumain sa plato ng Sabaw. Ang galing. Hindi ba? Okay, ganito Siyempre nagulat tayo. So later on, iniisip ko, bakit nagkaganon? Alam mo, ang possible reason is, baka kasi nag-aaway, yung mga, let's say, ayaw kay BBM, ayaw sa Duterte, saan sila pupunta? Pwede. Wala naman silang ibang pupuntahan kung hindi yun Pero malabo kasi hindi naman ang kampanya nanalo Hindi ko alam. Mahirap lang kasi Kasi, siyempre, ako, tumakbo rin ako. Kung question ko yung proseso, di parang, question ko rin yung, di ba? Parang, Pero kung hindi pa ba sapat na ebidensya
Or hindi ba maituturing na ebidensya yung 18 million na overvoting, hindi po ba maituturing na parang may nangyari talagang dayaan ng election? Okay, buti na tanong mo yan. Natatandaan ko, 2013 elections, presidente ako ng una nun eh. So parang may nagsasabi sa amin na may pattern yung voting. Na parang 70-20-10 yata nun eh. Parang 60-20-10. Pero hinihingi ko yung ebidensya na pakita mo sa akin. Wala mailabas eh. So para sa akin, para mag-akusa na meron na may dayaan nang walang ebidensya, ang hirap naman, di ba? Para magiging irresponsible na, baka doon nasabihin na, sour grapes ako, o natalo lang kasi mga kandidato nyo, kaya mo sinasabi yan. So, Pero yung, kung may ano ako, tungkol sa ngayong election. Bumabagabag ba ulit Hindi, sa wala na. Hindi na. Gumapagapag ko ulit ko. Pero, tagal mo hindi nakatulog hanggang ngayon, hindi ka makaget over. Kasi lagi kong inaawal ko kasi yung kalaban eh. Ako nakahiya ako, ano naging number na yun eh. Ano naging number na to? Lalo na sa Pico, kanlima. Maniniwala ako kung ano yung 40 yun eh. Maniniwala Hindi, ako. pero Kanlima siyempre, eh. Kulang dapat ako eh. siguro, igalang na lang natin kung ano naging pasya ng tao, di ba? Ito po In the eh. absence of evidence. In the absence of evidence. Pero naniniwala kayo dito na yung 18 Marines nag-deliver twice kay Chairman Garcia. Ayun, wala akong personal knowledge. Oo. Wala talaga. So sabi nyo may pinapaniwalaan kayo, merong hindi. Yun, wala akong personal knowledge. So hindi ko masasabi na totoo. Kasi or ano hindi. daw yun, nag-deliver twice, 2 maleta, before And and, after. after the election. Hindi. Maganda siguro talaga kung hearing ninyo para matanong ninyo at malaman natin ng tunay na Sige, ebidensya. kausapin ko muna si Attorney Levy para malaman natin na sabihin ko na sa kanya na there's a risk na makontempt yung mga yan. Si ano kaya mas ma-interview namin si speaker, dating speaker? Sabi ko nga, di ba doon sa bumabati ko sa akin, ako lahat ng interview wala akong tinatanggihan kasi wala akong tinatago. Kaya nga kami nagpapasalamat sa inyo, Kong, dahil ito, alam naman natin, Banatero, walang supporter problema sa ni Vice President Walang Sara. problema. At si Kong ay hindi naman lingin sa kaalaman na iba, kamag-anak ng presidente. So, pumayag pa rin siya. At wala siyang binigay na Wala. restriction. Ang galing ha? Wala, Oh, wala. Trillanes kaya. Pwede Yan. kaya natin may interview kasi Ang lalo. nagtatampo siya Mag-in-interview eh. mo siya, after didemanda ka niya. Hindi siya na-interview mo eh. Grabe Didemanda ka naman. pa rin niya. Kasi trip na talaga magdemanda palagi eh. Sobra ha? Oo, Mukhang ganun Hindi, kasama di ba tayo, kanina tinanong niyo ako kung ano hindi pa pwede. Sa akin, wala. Lahat, Totoo yun, totoo. lahat pwede. Pero yun, minsan di nagpa-interview yun. Si former speaker. Kaya doon siya nagpa-interview. Papasok pa ba siya? Hindi ko nakikita. Anong diet niya? Nag-ano ba siya? Kasi pero ano eh, kumapayat. Oo nga. So hindi niyo siya nakikita? Hindi. So, hindi siya pumapasok. Ha? Kung hindi niyo nakikita, kasi pumapasok kayo. Hindi, buti, alam mo na ano mo yan, na buti nabanggit mo sa akin yan. Nagugulat nga ako, kaya nga minsan talagang disappointed ako sa house eh. Hindi ko siya nakikita, pero minsan doon sa attendance, present siya. Uy, Taga-pirma? May kaluluwa. Alam ko na kung sino tigalista. Sabi ko, disappointed talaga ako doon sa mga nangyayari. Kami, every session, nahandun kami. Tapos sasabihin, minsan ang palusot doon, official business. Hindi dapat. Hindi dapat pumirma. Hindi ba? Hindi. Kasi, hindi, makikita mo the next day, di ba, yung journal? Wala naman tong mga to. Ako nandito, hindi ko nakita tong mga to. Bakit present tong mga to? Ang laki-laki nun. Lugi sa inyo yun, sa mga nandun na palagi nandun. Dapat pala face recognition lang. Para talagang nandun ang... Hindi, dapat biometrics, di ba? Biometrics o face recognition, di ba? Baboy metrics. Para talagang nahandun, di ba? Lupit pala. Grabe, Alam grabe. mo, pag nagkaroon ng pension recognition, gagawin ko rin sa pension. Ano? Sorry. Di ba? So, unfair eh, di ba? Kami pumapasok kami doon. Si Kong Sandro ba? Pala pasok, pala absent. Hindi, in fairness, nandun yun everyday. Every day. Nandun yun lagi. Masipag naman yun. Ayun. Nandun siya Okay. lagi. Okay, maraming salamat sa ating napakatalino na guest. Grabe, no? Wala talaga siyang iniwasan. Lahat ng tinanong ninyo. Talagang sinagot niya. Siguro hinga na lang po namin kayo, Kong Toby, ng huling mensahe para sa ating mga tagapanood ngayon sa Ibayong Dagat at dito sa Pilipinas. Hindi, alam mo, ako, I'm as frustrated, as disappointed sa ating mga kababayan na number one, wala pang napapanagot na big fish hanggang ngayon. No? Alam ko ang sentimento nila. Number two, alam ko rin yung sentimento nila tungkol dito sa crisis na kinakaharap. Alam ko marami kinakabahan, hindi nila alam kung ano mangyayari. Alam nila na pag tumaas yung presyo ng crudo, ang susunod dyan is yung presyo ng pagkain. So alam ko na talagang namamroblema sila dyan. No? Kaya ako, may panawagan. Actually, kami ni Kong Egay Erice, humingi na kami na pagkatapos nitong Holy Week, na sana mag-special session na ang Kongreso
para doon sa mga batas na kinakailangan para harapin itong crisis na to. No? So yun lang ang aking pakiusap. Maraming salamat muli, Congressman Toby Chanco ng Nabotas sa inyong pagpaunlak sa aming imbitasyon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap